Nasawi sa iba't ibang disgrasya sa kalsada ang mga sasakyang beating the red light sa Cebu. Nakatutok si Darlene Kai. Dalawang magkasunod na insidente ng beating the red light ang nangyari sa kahabaan ng Enbacaso Avenue sa Talisay City, Cebu. Huli kamang paghinto ng rider sa harap ng bus at saktong nagpula ang traffic light. Habang hinihintay pa ang go signal, dalawang rider ang biglang humarurot at bumunggo sa naunang rider kaya natumba sila. Makalipas ang 4 na oras, naulit ang insidente sa parehong lugar. Pahinto na sana ang naunang rider nang bigla itong salpukin ng isa pang kasunod na rider. Parehong nagtamo ng minor injuries ang dalawa. Sa Cebu City, beating the red light din ang naging mitya ng salpukan ng taxi at motorsiklo sa isang intersection. Dumiretso ang taxi kahit pula pa ang traffic light. Sa lakas ng preno ng rider, tumila po ng asawa at kanilang sanggol. Agad na isugod sa ospital ang asawa na sugatan sa binti. Ayon sa barangay, maayos na ang kanilang kalagayan. Nag-aareglo ang rider at taxi driver na nangako ring tutulong sa pagpapagamot. Paalala ng otoridad, laging sumunod sa batas trapiko para iwas disgrasya. Sa Kalinog, Iloilo, dead-on arrival sa ospital ang rider na edad 72 na natumba at tumilapon papunta sa kasalubong nitong truck na may kargang tubo. Ayon sa pulisya, aksidenteng nagulungan ng biktima sa ulo na pauwi na sana sa kanila nang mangyari ang aksidente. Hawak na ng pulisya ang truck driver na di pa nagbibigay ng pahayag. Hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa sila ng reklamo. Sa Dipolog, Zamboanga del Norte, bumangga ang isang motorsiklo sa kasalubong na forward truck na may mga kargang motorsiklo. Ayon sa pulisya, tinangkang mag-overtake ng truck sa isa pang motorsiklo sa harap niya. Sa mga sakay ng motor, dead on arrival sa ospital ng rider pati ang kanyang anak at pamangkin na parehong edad siyam. Kritikal ang isa pang pamangkin na nagtamo ng head injury. Batay sa investigasyon, ihahatid sana ang mga bata sa paaralan. Hawak na ng pulisya ang truck driver na wala pang pahayag. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Kapit mga motorista dahil may nakaabang oil price hike sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng kumpanyang Uni Oil, 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang may dagdag na 50 sentimo hanggang 70 sentimo sa kada litro ng gasolina. Naunang sinabi ng Energy Department na may epekto sa presyuhan ngayon ang tensyon pa rin sa Middle East at ang paghihigpit ng sanctions o parusa ng Amerika sa Iran at Russia na parehong malaking producer ng langis. May sinat o slight fever ngayon si Pope Francis ayon po sa Vatican. Nahirapan din daw makapagsalita ang Santo Papa sa isa sa kanyang mga pakikipagpulong. Pero stable naman daw ang kanyang lagay. At dahil nagpapagaling pa, nag-anunsyo na ang Vatican na hindi muna dadaluhan ni Pope Francis ang ilang public events sa mga susunod na 3 araw. Kahapon, dinala na ang Santo Papa sa ospital para gamutin ang kanyang respiratory infection na bronchitis na mahigit 1 linggo na niyang iniinda. Sumailalim na rin siya sa tinatawag na specialist examinations at hospital drug therapy. Ika nga ng kasabihan, love moves in mysterious ways. Yan ang nangyari sa lalaking ang bagong iniibig tila nireto mismo ng kanyang bisis. Ang love story na yan sa pagtutok ni Darlene Kai. Asawa pag mabiyudo ka, yan na lang ang ligawan mo. Yan umano ang namutawi sa bibig ng asawa ni Reynald noong tila namamaalam na. Pumanaw ang kanyang misis dahil sa cancer sa dugo noong 2022. Galit ako kasi wala naman talaga ako iniisip na ganun. Yan na lang ang ligawan. Ang kanyang tinutukoy, si Rizalyn. Empleyado raw noon ng travel agency si Reynald at tinulungan daw niya si Rizalyn na nag-a-apply noon papuntang Saudi Arabia. At ang tadhana nga naman, nahulog ang loob ni Reynald sa babaeng tila nireto ng kanyang misis. Naligaw hanggang sa kalaunang sinagot ni Rizalyn si Reynald. Mabait naman po siyang tao eh. Okay. Tsaka mapagmahal, tsaka responsable po siya. May isang salita. Yun po. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Siya yung klase ng taong pag sinabi niya, yun po talaga yung gagawin niya. Sa March 11, ikakasal na sina Reynald at Rizalyn. May basbas daw ito ng 3 anak ni Reynald. Sana po maging masaya sila at kung paano po yung pag-aalaga ng nanay ko, sana po ganun din po. Nagtungo rin sila sa sementeryo para magpaalam sa namayapang misis ni Reynald na nagsilbing kupido nilang dalawa. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.
Challenging man pero proud na isinare ni Cassie Legaspi ang kanyang road to fitness matapos mag-lose ng 30 pounds. Kung paano niya nagawa ito, narito ang aking chika. Big win para kay Cassie Legaspi ang kanyang weight loss journey matapos ma-diagnose ng hypothyroidism o underactive thyroid at the age of 15. Cassie stepped up and took the challenge to be physically fit. I lost 30 pounds. Whoo! Grabe yung 30 pounds na yan. Talagang challenge daw ang mag-lose ng unwanted pounds. Disiplina ang kanyang puhunan. Finally, nagpa-check up na ako and then talagang change lifestyle. Thankful si Cassie dahil full support ang buo niyang pamilya. In terms of diet, kailangan talaga itsaga. But at the same time, hindi pwede yung calorie counting masyado. Dapat yung sakto lang, saktong amount. And then the types of food din that I eat. Kaya't sabay-sabay daw silang naging fit and healthy. Naglalaan daw sila ng oras para mag-workout. That's our bonding. Actually, it does. Parang 2-in-1 na siya na since I don't get to see my family as much since we all have work and all of that, parang yan na yung bonding namin. Nag-gym kami. Mapapanood si Cassie sa Squad Games ng top-rating fantasy series na Daig Kayo ng Lola Ko. Makakasama niya dito si Kate Valdez at iba pang kapuso celebrities. Actually nga, ang fun. Naalala ko nung bata talaga ako, yung amoy araw na ako talaga. Kasi ngayon marami ng gadgets. Nakikita ko ngayon mga little kids nag-gadgets. Pero kung ako, in my opinion, sana mas, hayaan natin yung mga batang maglaro sa labas, makisocialize. Then, binibigyan nila ng time yung gadgets, di ba? Mamaya yan pagkatapos ng 24 oras weekend.